Mga kapatid, kailan tayo hindi dapat magkomunyon? Kung nagsimba tayo o nagmimisa, kailan tayo hindi dapat tumanggap ng komunyon? Well, base sa turo ng simbahan, turo ng katisismo, nung tayo ay nag-aaral pa, ang sabi ng simbahan ay kapag tayo ay wala sa state of grace, tayo ay nasa state of sin. In other words, meron tayong mortal sin. Although yan hindi masyadong nabibigyan pansin ngayon kasi merong mga Katoliko, komunyon ng komunyon, kahit alam nilang sila ay nasa mortal sin. Pero batay sa turo ng simbahan, hindi tayo dapat nagkukomunyon kung hindi tayo nasa kalagayang banal. Kailan tayo pwedeng magkomunyon? Kapag tayo ay bagong paligo? Kapag tayo ay nagsipilyo? Magkomunyon tayo kung alam nating wala tayong mabigat na kasalanang nagagawa. O kung meron man tayong mabigat na kasalanang nagawa, pero hindi tayo makapangumpisal agad, pwede tayo magkomunyon provided that the next communion will be after the Mass, after the confession. So, ano ang sinasabi ko? Yung sinasabi ng Ebanghelyo, may dalawang distinction ng purity or impurity. Meron tinatawag na ritual impurity at meron tinatawag na moral impurity. Yung ritual, siguro, hindi ka naligo, hindi ka nagsipilyo, nagsimba ka pagkagising, diretso sa simbahan. Ramdam ko yan nung simbang gabi, no? Ang palagay ko, may mga nagsimbang gabi ng madaling araw na hindi naligo. Yun ang tinatawag nating ritual impurity, hindi naligo. Pero, doon sa mga hindi naligong yon, hindi ko masasabi kung yung mga yon ay merong moral purity. Kasi hindi ko nababasa yung nilalaman ng kanilang puso. Hindi ko nakikita kung ano yung nilalaman ng kanilang puso. Diyos lamang ang nakakabasa ng nilalaman ng puso ng tao. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, wag lamang ninyong bigyang pansin yung panglabas na kaanyuan o kalinisan. Ang importante ay kung malinis ba ang puso. Yun din yung sinabi ko kahapon. Ang importante kung ano ang laman ng puso. Kasi mula sa nilalaman ng puso, doon nanggagaling ang nagpaparumi sa tao. From what is in the heart, no? That what comes from the heart, that is what defiles a person. Kaya bumanggit ang Panginoon ng iba't ibang mga kasalanan na siyang nagpaparumi sa tao. Hindi ko sinasabi at hindi sinasabi ng Panginoon na hindi importante yung ritual purity. Hindi ko sinasabing hindi importante ang maligo. Please, maligo kayo. Maligo tayo bago tayo magsimba o magsipilyo. Kawawa yung katabi nyo. No? Hindi ko sinasabing hindi importante yon. Pero ang sinasabi ko at ang sinasabi ng Panginoon ay ito, wag lamang yung panglabas na kalinisan. Sikapin natin ang ating puso ay malinis din. And that is what we pray for. Lord, give me a clean heart. Amen.